Seryoso guys, para sa amin 9,000 po or kulang 9,000 po na SRP, sobrang ganda po ng specs ng smartphone po na to ngayon. Isipin mo para po sa may less than 9,000 na presyo, makakabili na tayo ng smartphone na merong OLED po na display with 120Hz sa refresh rate. Naka 5G din po. Dimensity 7300 na processor. At higit sa lahat, meron po siyang almost stock Android na UI. Ito nga po palagi sa Motorola G86 5G. Nung una ko po makita yung smartphone na to is medyo duda pa nga po ako sa kanya. Di nasanay nga po tayo sa mga brand na madalas nga po natin nire-review. Kaya naman medyo mababa po yung expectation ko sa kanya. Pero nung sinubulan ko na nga po siyang gamitin, nung ko agad na-appreciate guys, kung gaano po talaga kaganda at kung gaano pong kabilis gamitin, ang stock Android nga po. Compare nga po sa mga custom Android skin, tulad po nila Infinix, nila Xiaomi, saka po nila Realme. Kumbaga maganda naman po yung mga UI nila Realme, nila Xiaomi, saka po nila Poco. Pero ibang usapan po talaga pagka po naka-stock Android po yung smartphone na gamit natin. Meron lang po siya ilang pirasong bloatware dito, pero hindi naman na po issue yan. Dahil pwede naman siyang alisin. Kaya technically, naka-zero bloatware po itong Motorola G86 5G. Napakalinis po niya guys. Walang kahit anong bloatware. Napaka-smooth po niyang gamitin, sobrang bilis at sobrang responsive. Samahan pa nga ng 6.67 inches na merong POLED display with 120Hz nga po na refresh rate. Supported din po siya ng HDR10+. Meron po siyang 1.5K resolution, 4500 nits sa peak brightness. Saka po Corning Gorilla Glass 7A na protection. Sobrang panalo po yan guys. Sa may around 8,000 nga po na presyo ngayon pagka naka-sale. Dito po sa may build quality niya, naka-plastic frame lang po siya. Nasakto lang naman po para sa may gintong presyo. Tapos naka-eco leather naman po yung kanyang likod. Hindi ko maintindihan guys. Paano kaya nangyari na meron po siyang IP68 and IP69 na ratings? Di madalas po sa mga flagship lang po rin nakikita yung ganyang klase ng mga ratings. Pero dito nga po sa budget smartphone po ni Motorola, naka-IP68 po siya at IP69 na ratings. Masyadong grabe yan guys. Kaya overall po sa may display niya, sa may display protection, sa may build quality niya, sobrang solid po niya. Tapos meron pa siyang IP ratings na masyadong mataas. Compare nga po sa ibang smartphone na madalas po naka-IP65 lang po pag ang mga ganitong klase ng presyo. Pero dito nga po kay Motorola, naka-flagship po yung kanyang IP ratings dito na hindi nga po rin nakikita sa mga ganitong klase ng mga presyo. Sa camera, naka 50 megapixel nga po siya with 8 megapixel ultra-wide, then 32 megapixel ang front selfie camera. Dito po sa ilang sample natin, medyo okay naman po siya para sa may ganitong presyo. Hindi nga lang po siya medyo ganun ka-sharp or minsan di po siya ganun ka-color accurate. Compare nga po sa mga pangkaraniwan na mga nire-review natin. Tulad nga po sa mga camera nila Infinix. Pero dito po kay Motorola, hindi na po masama to guys. Kumbaga hindi naman po siya sobrang pangit. Kumbaga nasa gitna lang po yung pinaka-quality nga po ng camera niya. At sa tingin ko, okay na po yan para sa akin. Sa battery, naka 5,200 mAh sa battery po siya with 33 watts sa charger. Sakto lang din po yan para sa may ganitong presyo. Sa gaming naman, 5 games po yung susubukan natin dito. Tingnan po natin yung mga temperature nila at kung ilang percent po yung mababawas sa mga battery. Depende po sa games na lalaroin natin. Una po sa may Mobile Legends, 30 minutes sa gaming sa kanya. Inabot lang po siya ng 41 degrees Celsius sa may temperature. At nabawasan po siya ng 5% sa may battery. Basic lang po ang Mobile Legends dito. Kaya kung ML lang po yung hilig yung laruin, sigurado masusulit siya po yung smartphone na to. Nag-try din kami guys ng League of Legends Wild Rift. Isang game lang din po, pero nasa 42 degrees Celsius nga po yung naging temperature niya. Tapos 3% lang po yung nabawas sa may battery. Yan guys ang kagandahan sa stock Android at wala masyadong bloatware. Napakatipid po niya sa may battery compare po sa ibang smartphone. Ganitong klase ng smartphone po guys yung magandang ipalit sa mga naka G96 at G99 nga po ng mga smartphone. Kaysa bumili po kayo ng smartphone na meron G200 or Dimensity 7025, mas okay na po ang Dimensity 7300 para naman totoong malakas ang magiging upgrade nga po ng smartphone natin. Sa Honor of Kings naman, umabot siya ng 43 degrees Celsius sa main temperature niya. Non-stop gaming po pala to guys mula sa may Mobile Legends kanina hanggang dito nga po sa may Showcase. Wala pa pong hintuyan. Pero hindi po talaga siya sobrang umiinit. Din nabawasan nga po siya ng 4% sa may battery sa 30 minutes nga po na gaming dito po sa may Honor of Kings. Sana po guys ngayon po paparating ng 2026, yan na po maging default po ng mga smartphone po na meron mga 5G na mga processor. Itong Dimensity 7300 5G. Yan po talagang totoong upgrade. Kung sakali nga pong
Dimensity 810 5G yung gamit natin or G100 nga po yung smartphone natin. Dahil masyado nang matagal guys, 5 taon na po halos pinapaikot po tayo ng MediaTek na puro Dimensity 810 5G lang po yung mga ginagamit nila. Di lang hanggang 810 5G hanggang 6300 5G, puro mga overclock lang po yan at puro pinapalitan lang po yung pangalan. Pero sa performance, wala po nababago dyan. Kaya kung sakali magiging default na po ang Dimensity 7300 5G na processor, sa karamihan po ng mga smartphone, magandang-gandang upgrade nga po yan. Compare nga po sa mga lumalabas ngayon. Yung ibang smartphone nga po guys, ganyan yung processor, kaso napakamahal naman ng presyo, na umaabot nga po ng 20,000. Para naman po yung mga 5G ng mga smartphone, hindi lang po basta naka 5G lang. Para kasama din po yung performance sa lumalakas din po. Hindi yung G200 yung 4G na processor, tapos Dimensity 6300 naman po yung 5G. Same performance lang po yan. Pinagkaiba lang po yung 4G, saka po yung 5G nila. Pero dito nga po sa Dimensity 7300, at least totoong malakas po yan. Dahil meron din po mga smartphone na nakakatuwa. Meron pong ganyang klase ng processor, pero nasa kulang 20k po yung presyo. Yes, ikaw nga Realme, ikaw po yung tinutukoy ko, yung Realme 15 5G na smartphone nyo. Nasa 20k po yung presyo niya, pero yung specs mo na makukuha natin, halos same specs lang po nitong si Motorola. Kumbaga malaki lang po yung battery ng Realme. Pero yung overall na specs po, halos magkamukha lang po sila. Pero yung presyo nga po ng Motorola, less than 9k lang po siya. Pero yung Realme 15 5G, nasa 20,000 siya. Masyadong overpriced yun. Diyan naman sa may Call of Duty Mobile, umabot nga po siya ng 44 degrees Celsius sa may temperature niya. Sa may 30 minutes na gaming. Medyo sakto pa rin po yan guys. At nabawasan nga po siya ng 5%. Perfect na perfect to guys kung casual gaming lang po talaga ang hinahanap natin. Dahil sobrang tagal nga po niyang malobat. Dahil sumubok rin po ako sa kanya guys ang battery drain test. Hinabot po siya guys ng kulang 16 hours. Sobrang tagal niyan para po sa isang battery po na merong 5 to mAh siya battery lang. Saka napansin ko lang din po sa kanya, sa pagkakaalam ko guys, China rin po itong Motorola na binili ko. Pero dito nga po sa may mismong UI niya, wala po ako nakikita mga Chinese na mga salita. Hindi tulad po nila OnePlus, saka po nila iQOO, saka po nila Realme, saka po ni Redmi, na meron pa rin pong iilan ng mga Chinese na salita pagka po sinesetup natin. Pero dito nga po sa may Motorola G86, malinis po ang UI niya para po siya naka-global version. At lastly nga po sa may solo leveling, 40 degrees Celsius nga po yung naging temperature niya. Okay na okay po talaga yung ganitong klase ng smartphone kung pang casual gaming lang, pero hindi po tayo mabibitin sa may performance. Lalagay ko na lang po yung link kung saan po ako umorder ng smartphone na to. Cash on delivery naman po siya, kaya siguradong safe na safe po tayo. Palike ko lang po yung video natin guys. Thanks for watching.